Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umaga nito. Lord God, tunay nga, Panginoon, na ikaw po ay mabuting Diyos na sumasa amin, Panginoon, at kailanman hindi po kami iniwan, hindi pinabayaan ng Panginoon, mahal po sa lahat ng sitwasyon na amin pong naranasan sa buhay nito, Panginoon. Kaya naman kami, Panginoon, patuloy na papasalamat sa napakagandang panahon. At higit, Panginoon, kami po ay muli nagkasama-sama sa lugar na ito, Panginoon, upang ikaw ay aming pong purihin at sabahin, Panginoon, at maranasan, Panginoon, ang iyo pong pagkilos sa aming pong kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, na ikaw po ay siyang manguna at higit, Panginoon, magtulong, Panginoon, sa aming kalagitnaan ng bagay-bagay na nais po, O Diyos, na ipahayag sa buhay ng iyo pong anak, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, tunay, Panginoon, na kung kami po sa aming ganang sarili, Panginoon, ay kulang kami, Panginoon. Kaya naman doon, patuloy po namin naanyahan ang iyo pong kapangyarihan, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang siyang manguna, magkontrol, hanggang sa matapos, ang gawain ito, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ay ikaw, Diyos, ang siyang magbigyan ng kaluburan. Kaya naman, maraming salamat at sa po namin binibigay ang aming buong pusong pasalamat at pagdakila sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo natin magsabi ng Amen. Amen. Pray ng ating Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. At ako po nandito sa umaga nito. Siyempre, dahil sa schedule ko. Amen. Kasi lagi ko kami sa mahuban. Kaya alam, mamaya pagkatapos po ay ang gawain ko naman ay mamayang hapon sa mahuban. Kaya, purihin ang aming Panginoon at patuloy po tayo nakakasama-sama sa kanyang gawain. Okay? Tayo po sa ating teksto, sabi nga sa ating teksto ay ito ay gasgas na. Ang ating teksto po ay sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Ano po ang sabi doon sa mga may Biblia? Meron ba kayo Biblia? Itaas nga niyo po ang inyong Biblia. At ihampas mo ito sa unang kalat Biblia. Sabihin niyo, oy, sa susunod magdala ng Biblia. Alam? Sapagkat kaya po tayo narito, ang kahalaga noon na hindi lamang tayo magbigay ng mga paboring awitin para sa ating Panginoon, higit din sa lahat, ayaw tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Upang sa ganoon tayo matuto at mag-mature yung ating pananampalataya. Amen? Kaya ganoon po kahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos o ang Biblia sa buhay mo ng bawat isa. Sabi nga po doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, manalangin kayo ng walang patid. Amen? Sa ibang salin, sabi doon ay manalangin lagi. Lagi nga po ba tayo nanalangin? At yung pong prayer, hindi pa rin po nagtatapos po sa ating topic patungkol po sa panalangin. Amen? Hallelujah. Marami tayong nalaman na dapat lamang tayo ay manalangin. Amen? Nalaman natin na dapat tayo manalangin. At alam na rin natin yung mga paraan na panalangin. Alam na po ba niyo ang mga iba't ibang paraan ng panalangin? Amen. Okay? At ang sabi doon, sa ating panalangin, nalaman din natin na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin. Amen po ba kayo doon? Ano ba yung mga panalangin nyo na hindi pa tinutugon ng Diyos? Naniniwala ba kayo na yung inyong panalangin tutugunin ng Diyos? Ngayong 2025? Ano yun? Amen? Hallelujah. So, di po yun yung ating tatalakay. Kaya ngayong umaga ito, ang nais po
talagayan ito po ang ating pag-aralan sa umaga ito. Ito po yung tutulong sa ating puso about prayer. Sino ba mga durog na mga Kristyano? At sino handang padurog? Alam ko po, ang Kristyano ay lagi handang padurog. Handang padurog. Kaya nga napahalaga sa isang Kristyano na tinuturuan, sabi nga naroon po yung teachable heart. Puso na handang padurog. Yan po tayo lahat nandito. Yan po tayo lahat nandito. Kung lahat ng tayo nito ay ganun po yung ating motibo na nabuha. Amen? Sino ba sa lumago? Meron po ako dahil pitong sabi nga, nasa sabi, ang ating title sa English po ay If We Do Not Pray. Doon pala kaya sabi ko, itong topic na ito ay dudulog sa ating puso. Ang sabi nga, kung hindi tayo nananalangin. Amen po ba? Sino may palagay panalangin? Hallelujah. Ang sabi dito, kung hindi tayo nananalangin, number one, ay ang bagong resulta nito o ang bagong bunga nito sa ating buhay, worship. Sino po naniwala doon? Na ang bunga kapag hindi tayo nagpe-pray, tayo ay nagkakasala. Amen? Sino po naniwala na kapag hindi nagpe-pray, tayo nagkakasala? Naniwala po ba kayo? Kapag ang prayer po, ito po ay isang command. Isang command ng Lord sa lahat ng mga Kristyano. Ay purong lahat ng mga Kristyano. Ibig sabihin, kung hindi Kristyano, ito ngayon ang utos ng ating Panginoon. Amen po ba? Pero kapag hindi tayo nagpe-pray, bilang mga Kristyano, ang laging bunga nito sa ating buhay, tayo ay nagkakasala. Amen po ba? Ano po ba yung pamatayo talagang sa kabudayan hindi nagpe-pray? Baka nga maaari sa ating buhay tayo nagpe-pray, ay bago lamang tumulong. Amen? Maaaring nagpe-pray ka, pero sa pagtulog lamang. Ang sabi nga ng ilan bago matulog minsan dahil sa kapaturan ay amin na lamang. Wala ng prayer. Amen. Amen at amin na lamang. Kaya dito makita po natin ang isa sa maaaring pamatayan at talagang sa katunayan na hindi nagpe-pray. Ang sabi po sa awit chapter 55 verse 17, kinakailangan baging kompleto ang iyong prayer. Umaga, tanghali, gabi. Yung po pala yung sabi nga ay katunayan na ikinagpe-pray. Kaya pagka isang araw o sabi nga isang beses ka lamang mag-pray, hindi kulang. Hello? Ay siya rin kami, pakita natin. Si Daniel, makita po natin, kung siya po'y manalangin, 3 beses, maghapon. Sinuportahan po ng ni Hari David, na kung saan ay nagsabi po siya patungkol sa panalangin, maga, tanghali, at gabi. Ang Panginoon niya, mga pasin natin may overnight pa siya. Di ba? Nag-overnight pa siya. Kaya ang tanong dito, ilang beses kung ba kayo manalangin? Nais kong sabihin sa inyo, kapag isang beses lamang, kulang po yan. Amen po ba? Kulang ang iyong prayer na kung saan ay hindi mo madadama yung presence ng panalangin sa iyong buhay. Kung madalang lang o hindi ka nagpe-pray. Kaya kapag hindi mo tayo nagpe-pray, ano po ang sabi ng ating unang puntos, worship. Amen? Kaya kapag tayo nalaman mo, yung tama o mabuti at hindi mo nagawa, ang sabi ng Bible, nagkakasala. Kailangan lang natin dapat natin gawin. Amen? Hello? Pangalawa. Okay. Pangalawa na, sabi niya talaga, if we do not pray, we don't receive what are we. Diba? Ang sabi doon, hindi tayo
Kung hindi tayo magpe-pray, hindi tatanggap ng anumang bagay na ating kailangan. Hindi po ba? Ay, siyempre, pag hindi ka nag-pray, hindi ka tatanggap. Kaya sabi natin, Panginoon, doon sa mga mananalangin na nais, baka ng kasama ka ng manalangin, ano sabi ng Panginoon? Humingi kayo, Mark chapter 7, verse 7, humingi kayo at ibibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Pumatok kayo at kayo'y pag-ubuksan. Amen. Yan po yung pangako natin, Panginoon. Pero kapag hindi ho tayo nagpe-pray, amen, nasabi doon, hindi tayo tatanggap ng anumang mga kailangan natin, anumang mga kailangan natin, hindi natin matatanggap kasi ang problema, hindi tayo nagpe-pray. Amen? Naniwala po ba kayo doon? Ang sabi naman ng ilan, kahit hindi ka naman nalangin, alam mo na Diyos yung iniisip. Hindi mo para sa tayo. Alam na nila niya, minsan sa pagkain, hindi kayo nagpe-pray, merong magre-review sa atin. Ba't di ka nag-pray? Kaya ka na, kain na lamang. Sasabihin ko lamang, palusot, alam na ni Lord yun. Dahil po ito si ating magagaling kayo. Ay pag-alam nga rin, makakagawa. Ay talagang alam ni Lord, yan sabi niya. Alam niya yung ating kaisipan, alam niya ating puso, at lahat ng ating mga ginagawa ay alam ng ating Panginoon. Pero sabi ng Biblia, bagamat alam ng Panginoon, yung ating mga pangailangan, kailangan para natin hutingin para tayo ay makatanggap. Ano ba yung mga hinihiling sa Panginoon sa Panginoon? Siyempre, para tumunin yung iyong kahilingan at para hindi tumanggapin ang kailangan, manalangin na meron pa ng pagkaya. Amen? Humingi kayo. Nais na tutungin kayo sa inyong buhay. Ano ba yung mga pangunahing kahilingan sa Diyos? Meron ba kayong mga pangunahing kahilingan sa Diyos? Marami. Ano yun? Ano yung mga kahilingan yan? Amen. Para matanggapin nyo. Ang sabi nga doon, ang pinakakailangan ay dahil talaga naman tayo maraming mga kahilingan, di ba? Maraming tayong pangailangan. Kaya nga, tayo lagi nagpe-pray. Kaya ang nangyayari na sa halip na Panginoon, ang ating sabihin sa ating panalangin laging Panginoon, lagi nating lagi para panalangin para sa ating sarili. Pwede. Kaya dito tayo sabihin sa inyo, ito yung mga pangunahin na kailangan. Amen? Ang isang pangunahing pangailangan na nais ko sabihin sa inyo, humingi tayo ng tulong sa ating pagiging Kristyano upang higit pa na tayo ay lubusang makasunod kay Kristo. Sino nga nalamin na gano'n? Na siya humingi ng tulong sa Panginoon upang sa kanyang buhay ay lubos at ganap na siya ay makasunod sa ating Panginoon. Meron na nalamin pa na ganyan? O kaya naman kaya ay tayo ay ating panalangin ay laging sa ating kasarili. Yan yung napakagandang panalangin. Amen? Nasabi doon na tayo ay humingi ng tulong upang tayo makasunod sa ating Panginoon. Ito yung unang-unang kailangan natin sa Diyos. Yung ating lubusan pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, kung sabi nga dito, kung ang ating pangunahin, ang kahilingan sa ating Panginoon, ay ang pagsunod sa ating Panginoon para maganap ang kalooban ng Diyos, kailangan natin higin sa Diyos yung kanyang Espiritu Santo. Yung kanyang presence. Amen? Amen. Napakalaga sa ating paggawa na kasama natin yung presence ni Lord. Amen? Sa lahat, maliniwala na ang pangako natin, Panginoon, sa atin ay sasama niya tayo sa lahat ng panahon sa mga sitwasyon hanggang
Kaya kailangan natin, hingin natin ang presensya at pagsama ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya sapagkat nasabi ng ating Panginoon, kapag kahiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Amen? Ano bang gawin natin pagsisikap sa buhay na ito? Ang sabi nga, kung wala ang tulong at presensya ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay, ano bang ating pagsisikap? Wala tayong magagawa. Sinabi natin, Panginoon yun. Hindi po man. Hallelujah. Kaya kung sa ganang akin, ang unang-unang kahilingan ko ay ako ay makasunod at samahan ng presensya ng ating Panginoon sa ating paggawa sa Kanya. Ay po ba yung kahilingan si Panginoon? Ganon din po ba yung kahilingan niyo sa Diyos? Ano kailangan para matanggap niyo yung inyong mga kailangan na hilingi sa ating Panginoon? Mag-pray. Amen. Mag-pray. Kaya kapag wala nito, ayun na yung mapanganib sa buhay ng Kristyano. Kung walang goal sa buhay, paglilingkod. Amen. Wala tayong maabot. Kinakailangan natin na yung tulong at gabay ng presensya ng ating Panginoon na tayo samahan sa lahat ng sitwasyon na dumarating sa ating buhay. Yun yung dapat po natin ipanarami. Amen. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Kaya sabi dito, kailangan mag-pray. Amen. Hindi dapat kaligtaan mag-pray. Meron na nagtuturo na yung panalangin para ganito yun. Pagka hindi ka na nag-pray para mamamatay kayo. Dito yun. Dahil nga namang prayer, ito ay nagbibigay buhay sa buhay ng isang Kristyano. Pangatlo, sa ating pong tinatalakay, we go without wisdom. Ito ho yung pangatlong resulta o bunga na kung saan ay hindi ka nangyarami. Amen? Nasabi doon, ikaw ay gumagawa ng walang wisdom. Walang karunungan na mahirap yun. Amen po ba? Pero kung titignan natin sa mundo, maraming mga taong marunong. Naniwala po ba kayo? Maraming mataas ang pinag-aralan, matatalino, pero pag sinasabi po, wisdom from God, ay hindi po ito yung wisdom patungkol sa mga unbeliever. Sa salimutan ito. Amen? Hallelujah! Ito yung malungkot eh. Kapag hindi ka nagpe-pray, alam mo ba kayo sa buhay, siyempre, ang mangyayari, gagawa ka na gagawa. Amen? Pero hindi naman yung maaaring pinagagawa sa inyo Diyos. Amen? Humingi tayo, sabi doon. Paano tayo magkakaroon ng wisdom na mula sa ating Panginoon? Anong sabi sa James, chapter 1, verse 5? Ngunit kung sino man sa inyo lang ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos sapagkat bibigyan siya. Amen? Bibigyan ng karunungan ang humihingi sa Diyos. Ano po ba? Hallelujah! Kaya nga, natulad na sinabi po sa inyo, iba yung karunungan na sa limutan ito ay sa sinasabing karunungan ng Biblia. Sapagkat yung karunungan na nasa Biblia, ito yung karunungan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Thank you, Lord God. Kaya dito makita natin sa ating binasa, kailangan natin yung karunungan mula sa Diyos para tayo ay makagawa para sa Kanya. Hingin natin sa Diyos ang karunungan sa pagitan ng prayer at bago tayo gumawa, kinakailangan dadaanin muna natin sa prayer. Diba? Maraming mga Kristyano, mga Kristyano lang. Bago sila ay inuuna nila yung gawang-gawa. Bago prayer. Amen? Meron naman mga Kristyano laging sinasabi dadaan sa prayer, pero kulang naman sa gawa. Diba? Amen pa kayo doon.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya, sabi rito, yan po yung pangatlong bagay na kung saan ay hindi tayo nanalangin. Ang sabi dito tayo makakagawa ng walang karunungan mula sa Diyos. Amen. Hallelujah. Pang-apat, pag-isa po ito. Bagay resulta na kung saan ay hindi tayo napagpapalagay. Amen? Dahil po rin sa ito, hindi sabihin, nag-pray ka bago matulog, yung nasukatan ng tamang panalangin. Hindi po yun. Amen? Alam natin na dapat tayo manalangin pagkagising pa lamang, bago umalis, tanghali, gabi. Amen po ba? Bukod ba yung mga prayer meeting natin? Amen? Bukod ba yung ating mga activities ng church, overnight prayer meeting, bukod na po yun. Amen? Pang-apat, nasa yung sabihin sa inyo, we crave the Holy Spirit. Yan. Ito pala, ang bagong ibon na. Kapag ka pala ang isang Kristyano ay nagpe-pray, napipighati, nalulungkot, o nasasaktan ang Holy Spirit. Sino po yung nawala doon? Nandito sa ating tinatalakay ito pang-apat, pakikita natin, meron parang likas, ang Holy Spirit pala ay nakakaramdam din. Amen. Nakakaramdam din yan. Kaya kapag tayo ay hindi nagpe-pray, nag-degrade ang Holy Spirit, napipighati. Minsan kasi pagka yung sabi nga ay siya ay nakukupit ng Holy Spirit, minsan kapag hindi nag-uusap, anak mo pa ito. Ay kalimitan naman mga Kristyano dahil sa kabalahan ito. O dami yung tinig ng Panginoon, yung instruction niya, na anak mag-pray ka. Diba? Sino ba nakakarinig ng Holy Spirit ng tinig ng Diyos? Sabi lang ng mga salatan, John chapter 10, verse 28, 27, naririnig ng tupa ang aking tinig. At sila ay sumusunod sa akin. Amen? Hello? Yun yung isang nagiging problema na maraming Kristyano, hindi marinig ang tinig ng Diyos. At kalimitan, yung tinig natin ang nananay. Kaya sa prayer, kinakailan may sa kinatahimik. Baging sisitibo ka doon sa tinig ng Holy Spirit. Amen? Sisitibo ka doon sa udyok ng Holy Spirit, nagsasabi, anak, bago ka umalis, mag-pray ka muna. Amen po ba? Hallelujah. At ito po minsan sa ating buhay, lalo na kahit matagal na Kristyano, minsan nakakalitan natin. Amen. Nangyayari sa ating buhay, pag-inikod, gawag-gawa, kulang tayo sa prayer. Amen po ba? Lahat naman tayo nagkukulang. Amen? Amen po ba kayo? Lahat. Sabi nga ang Kristyano, palaging doon pa lamang sa prayer, marami ng paksak. Diba? Ano pa kaya pagkaro sa prayer meeting? Ano kaya present niya? Amen? Hallelujah. Nag-degrade. Paano ba maaari pa nabibigyan ng pigyan niya ng Holy Spirit? Naniniwala kayo na nabibigyan niya ng Holy Spirit. Amen? Bukod pa sa hindi pala naman. Nais bibigay po sa inyo kung paano nag-degrade ang Holy Spirit sa buhay ng Kristyano. Sabi rito sa Galatians chapter 5, verse 16-17. Amen? Ang sabi rito, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo bigyan o pagbigyan ang paganasa ng lahat. Meron tatlong dahil kung sabihin sa inyo kung paano pipigyan kayo ang Holy Spirit. Ang sabi rito, number 1, ang Christian conduct. Hindi, nasabi doon na hindi mga Kristyano ugali. Hindi ano. Eh, Kristyano ka, pero para hindi naman yung pagiging Kristyano, hindi Kristyano pag-ugali. Amen? At nananay yung laban, hindi yung Espiritu. Alam niyo po, nasa sabihin sa Galatians chapter 5, verse 17. Ang tanong ay ganito, ano ba yung laban ng laban? O ano ba yung laban ng, ano ba yung kalaban ng Espiritu? Laban mo ba? Sabi, lagi magkakalaban yan. Kaya hindi masunod yung nasa ng Espiritu dahil kalimitan sa buhay pananampalataya ay ang dinanasa, yung gawa ng laman.
Espiritu dapat ay madaig yung tasa ng Espiritu para madaig yung tasa ng laman na kung saan ay mapapahama. Amen? Hallelujah. Ang Christian conduct at pangalawa, unholy conduct. Yung hindi pagiging banal na pag-uugali. Yung para mag-ugali yung katulad ng naglilidar, hindi ka nakakilala sa Panginoon. Makaaras ka pa rin magsalita. Amen? Lagi kang nananaig, ayaw yung laman, yung pag-uugali, na hindi holy. Amen? Samantala, ang utos sa mga Kristyano, ang sabi doon tayo maging holy. Sa lahat, sa wika, sa salita at sa gawa, dapat makita sa atin yung pagiging holy. Amen po ba? At kapag hindi nakita sa atin yung pagiging holy, nag-grade ang Holy Spirit. Nakakasyasa ng ating Spirit. Amen po ba? Pangatlo, unholy conduct. Okay? Hindi makabanal na pag-ugali. Okay? Alam naman natin, dapat ang magkasya, sabi sa Christ chapter 5 verse 19, dapat ay merong self-control. Ano ba yung pitong bunga, o siya na bunga ng Holy Spirit? Sino nakakalimutan? Ang bunga ng the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, ano ba? Hindi ko na yung gentleness, and meekness, di ba na? Long-suffering, di ba? Lalo nakapayos sa mga Kristyano pag-ugali yung self-control. Meron ng pag-control sa iyong sarili. Amen? Hallelujah. Okay. Na hindi niya, ang sabi nga siya ay nagsisikap na mamuhay sa Espiritu. Amen? At hindi niya pinigbigyan ang nasa ng laman. Hindi yung kalaban ng mga Kristyano. Hindi niya pangunahin kalaban ng Kristyano sa kanyang Kristyano. Ang pangunahin unang-unang kalaban ng isang Kristyano o mabigat na kalaban ng Kristyano ay yung sarili. Amen po ba? Kaya naranasan niya po sa Pablo sa Romans chapter 7 na sabi doon, natuklasan niya. Amen? Natuklasan niya sa kanyang sarili yung mabuti at tama ang nais siyang gawin ay hindi nagagawa at ang nagagawa niya yung mali. Yung mga sinasabi na pita ng laman. Amen? Hallelujah. Okay? Kaya, yun yung mga mapangalan. Sa ng unang nasa prayer, sa alin mo na ang Holy Spirit o ang Banal na Spirit sa ating buhay, na bibigyan natin ng pag-anasa ang gawa ng Panginoon. Amen? Kaya ano kailangan para manaig ang Holy Spirit sa ating buhay, mapagtagumpayan ang gawa ng laman, pray, pray, pray. Katulad ng ating Panginoon. Nang bago sa mga baryo, dahil sa gusto niya makasunod sa kaluban ng mga sa langit, at hindi masunod yung kanyang kaluban, yung kanyang sentry, talagang siya ay ginawa niya overnight na pananalangin. Amen po? Overnight na pananalangin. Naharap siya sa matinding pagsubok, temptation, doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Pakita na tayo. Palima. Magaling na pala. Palima, diba? Hallelujah. Ito yung palima. Na sabi nga ay bagong resulta kung hindi tayo magpe-pray. We make wrong decision. Amen! Baka kagawa tayo ng mali decision. Ito yung kinakaharap o matinding kinakaharap din ng Kristyano. Yung mga bagay-bagay sa ating pagdidesisyon, sa ating pamilya, sa pag-aasawa at yan, sa trabaho. Amen! Pag-aaral, kalimitan, involved, lagi ang desisyon natin. At kapag nagkulang tayo sa pray, ang sabi doon, maaaring tayo ay makagawa ng maling desisyon sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Isang punta natin ito. Sino kakakilala kay Lot? Sino kakakilala kay Lot? Sa maikling kwento po, nasabi po natin, sa buhay mo ni Abraham, siya po laging naglalagay ng altar. Amen? Sama siya pumunta. Ito naman pamangkin ni Abraham kasi Lot, siya hindi wala siyang altar. Wala siyang prayer life sa kanyang buhay. Wala siyang secret
prayer sa kanyang buhay. Ay ano, nung pinagpala na si Abraham, at dahil siyempre, pamangkin ni Abraham si Lot, ano nangyari? Napiyasan din ng pagpapala. At dahil pinagpala na, marami na pundar, ano po nangyari? Ang sabi nga, nag-away-away na kanilang mga pastor. Kaya sabi ni Abraham, Lot, dahil sa nag-away-away na, masikip na ang lugar para sa ating dalawa. Hiwalay na tayo. Pumili ka, sabi doon. Dalawang lugar, isang patag, isang bundok. Mataas ang lugar. Dahil ibinigay ni Abraham ang unang pagpili kay Lot, ang pinili, siyempre ni Lot, ay yung kapatagan. Amen. Maganda. Hallelujah. Kaya nakakaroon po, yung pinili niya kapatagan yun, ay isang lugar ng Gomora at Sodoma, na kung saan ang lugar na yun ay namumuhay ng mga tao na pulos kasalanan. Nadinaas sila naman. Amen? At ano na ang mga? Nakipamayan siya sa Gomora at Sodoma. Napaka-compromise. Amen? Nakilala siya doon. Tumaas ang karalagan niya sa lipunan, sa Gomora, sa Sodoma, pero yung kanyang spiritual na buhay, bumaba. Bakit? Ang sabi doon, ang bunga doon ay napahaba. Noong sinabihan ng ating Panginoon na kay Lot na gugawin mo na ang pahulan ko ng ang gugawin ng kasopre, apoy ang kasopre, sama mo yung pamilya asawa mo. Ano nangyari nakakalimutan doon? Napahaba yung kanyang asawa. Sabi ng Panginoon, huwag lilingon. Ano nangyari? Yung asawa ni Lot ay palipunin dahil hindi maiwan yung sistema na sa lipunan sa Gomora at Sodoma, yung kalayawan sa Gomora at Sodoma, nung sila ay papuwi na lumingon siya, ano nangyari? Naging haligi kasi yung asawa ni Lot. Amen? Nangyari ang bagay na yun, napahamak na pariwara ang kanilang buhay. Dahil pinili niya yung nagkamali siya ng isisyon. Dahil sa wala siyang prayer life. Hindi katulad ni Abraham. Amen? Sa masih pumunta lang yung tatay ng templo. Nandun pa na. Padalang ilang. Amen? Kaya naman lang, sa buhay na siya dapat na yun. Kaya nakakatawa kay Brother Joel, siya taga-sumigaw. Amen? Pero sila pa siya nagdesisyon na dumalo sa lugar nito kaya nakasama natin siya. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Nais ko na sabihin, Brother Joel, yung pamparito mo, yan yung right decision. Amen? Hindi wrong decision. Sa buhay ng mga kayo, dumalo ngayong araw na ito, nais ko magsabi sa iyo, yun ay, nasabi, ikaw ay nasa right decision. At higit sa lahat, ikaw ngayon ay nasa tamang lugar ng patalagilan. Amen? Palakpakan natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon tayo. Pangamin. Malapit na. Okay. Sabi doon, become powerless. We become powerless. Amen. Kapag ka pala nagkukulang ka sa pray, o sabi ka hindi ka nagpe-pray, ang sabi doon, nawawala ka, nagiging hindi ka makapanyayan. Amen? Kaya sabi nga rito, little prayer, little power. Big prayer, big power. Sabi doon, maliit na panalangin, maliit na kapangyarihan, at yung malaking panalangin, malaking kapangyarihan. Pero kapag nagkulang tayo sa prayer, sabi doon, may kapangyarihan ka, pero nababawasan yung kapangyarihan na mula sa iyo. Sino ba naniniwala tumanggap kayo ng kapangyarihan? Ang sabi siya, John 1:12, receive power. Sabi na, ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan ng kapangyarihan. Amen. Receive power. Kaya ang mga tumanggap at nanalig sa ating Panginoon, ang sabi doon, binigyan ng power. Sabihin nyo nga sa ipatabi, kapatid, may kapangyarihan ka.
para magawa natin yung ipinagagawa ng Diyos. Ano po ba? Hallelujah. Lahat ng mga Kristyano, sabi niya, tumanggap ng kapangyarihan. Subalit kapag hindi ang mga Kristyano nagkulang sa prayer, hindi natin nagagamit ang kapangyarihan ito. Dahil kulang tayo sa prayer. Diba? Naniniwala tayo ang panalangin ay isang sandata na ibinigay sa atin ng Diyos. Ephesians chapter 6, verse 12, hindi tayo ng kapangyarihan upang labanan ang gawa ng Diablo. Amen? Hallelujah. Ito yung sandata, maraming sandata ang mga Kristyano rin. Salita ng Diyos, prayer, amen? Ano ba? Oh, yung pagiging Kristyano mo, sabi ito, kailangan natin lang ang sandata o ang kapangyarihan ng Diyos at hindi dapat mawala. Amen? Marami mga Kristyano hindi alam na sila yung kapangyarihan. Meron sila sandata. Amen? Yung mga Kristyano pa nga, pupunta pa nga sa mga dulari. Dahil hindi niya alam na siya meron kapangyarihan. At yung kapangyarihan binigay ng Diyos, sabi ng 1 John chapter 4 verse 4, mas makapangyarihan sa mundo ito. Amen? Sapagkat yung nasa iyo, yung kapangyarihan nasa iyo, ay walang ibang kundi yung Espiritu ni Kristo na kusan na nindahan sa iyo, kaya ikaw ay nagiging makapangyarihan Kristyano. Amen ba, brother Tay? Hallelujah. May power. Kailangan lang ingatan ng kapangyarihan sa pamulitan ng prayer. Amen. Para hindi yung maging kunti lang ating kapangyarihan. Hallelujah. Kaya kung titignan natin dito, si Apostol Pablo ay nagpalala sa atin na gamitin at tayo ay makapanindigan. Makapanindigan bilang Kristyano. Kaya huwag natin kalilimutan ang panalangin. Last na. Ano yan? Last na yan. Surprise. Naghalit na yan. Di ba? Niniwala doon tayo na kapag hindi ka nag-pray, anong gagawin sa ating pag-pray? Tayo ay manalangin. Amen. Totoo po ba yun? Kapag tayo nag-pray, para bang dahil tayo nilalamig, para bang sa ating prayer ay napakalayo ang Diyos. Naalala ko nga yung mga kapatiran. Kwento ng mga kapatiran sa mundo noon. Nadali sila ay laging talagang gumagawa ng evangelism. Paghayo. Masipag na masipag. Malalakas sa Kristyano. Pinatagala sa kanilang paglilingkod. Nakaligtan nila, sabi doon na nakakalungkot. Sa tagal nilang paglilingkod, ang sabi doon ay nakaligtan nila ang prayer at ang buwan noon, ang sabi nga, sila ay nangyari. Marami mga Kristyano ng balik sa pastor na wala sa ministeryo. At sa kanilang pagbabalik, ang siya sinabi nila, Pastor, nakaligtan ko ang mag-ipuso. Nakaligtan ko ang panalangin. Siyempre, mag-re-report yun sa kanyang pastor. Diba? Bilang pastor niya, yung kanyang pinuntahan. At siyempre, mag-share siya kung anong nangyari sa kanyang buhay. At maaaring, tinanong din siya ng pastor, o sister, brother, bakit ang tagal mo na nawala at hindi ka masumpungan? Yan. Ang sabi, pastor, ay nakalitan ko po yung aking prayer life. Kaya hindi na po ako nakakadalo. Alam niyo po, ang nasa kong sabi sa inyo, ang pananalig, ito po ay unti-unti nakakadalo. Amen! Ang pananalig ay ito po, hindi biglaan nakakalap. Amen po ba? Unti-unti yan. At bakit kita na lang nyo sa inyong sarili na sa inyong buhay, malayo na. Ano po ba? Unti-unti nagaganap ang pananalig. At ang dahilan kung bakit ang Kristyano ng lamig, nakaligtaan niya yung napakalagang bagay sa buhay Kristyano, yung mga mahalagang bagay sa pasunod ng Kristyano ay hindi niya nagawa. Ano ba yung mga
Napakaraming bagay sa pagpapasimulan ng isang Kristiyano. Meditate the Word of God, pagbabasa ng salita ng Diyos, prayer, fellowship, witnessing for Christ, yun yung pagka yung apat na yung bagay na nakalitaan mo, pag-witness, pagpapasabi ng Panginoon, tiyak na darating ang palalalim sa buhay ng isa. Kaya sabi ko, kapatid, huwag kang malala. Sabi ko siya, kapatid, huwag kang malala. Amen? Hallelujah. At makita natin yung pangalan. Sa buhay ng Kristiyano, laging may tingin. Dapat alam natin yan. Laging sa ating pagsunod at pagkiling sa ating Panginoon, ano mang ministeryo yan, ano mang iyong ginagawa sa gawain ng Panginoon, laging meron danger yan. Ang panganib kapag kasalamig ang isang buhay Kristiyano sa rito, ang nakakalugod, nawawala ng kapayapaan. Kaya pag nakita mo, sister, salit na ang sabi doon mukhang kalukas na. Lagi na kasi mangot. Diba kapag ka nalamig na? Malungkutin. Siyempre walang kapayapaan siya. Malungkutin. At sabi doon ay lagi pang malisa. Balik ang problema. Parang sinasabi niya na parang pasaniyan niya. Di ba? Maliit lang kung kakali nagre-react. Ginawang lamang nagre-react na. Kasi malamig na yung kanyang panumpantay. At ang pangalawa, ito nakakasakot. Sino ba mga Kristiyanong naghahanap ng reward? Bunga ng pagkapagaling sa Panginoon. Kapag ka naglamig ka, ang sabi doon, delikado kang mawala ng reward sa Panginoon. Amen! Ano ba yung ating pinagsisikapan bakit na naglilimit sa Panginoon? Kahit ba hindi rin tumayan. Ang ating pinagsisikapan kung bakit ay naglilimit sa ating Panginoon dahil yung reward na mismo ang Diyos ang magbibigay sa ating bunga ng ating pagkapagal at paggawa sa kanyang ministeryo na kanyang buhay. Yun lang naman di ba? Kaya dapat pagka tayo nakatingin dito sa reward, ay kung may palalamig yan, pilantun ka na, pilay ka na, pilit ka pa rin gagapang. Amen? Pilit ka pa rin lalakad para yung gawain na Panginoon na pinagtatapos sa iyo ay magawa. Pero kapag ang isang Kristiano ay malamig sa buhay pananampalataya, kahit anong pilit natin gumawa at gumawa, ang sabi doon, wala nang saysay yung ating ginagawa sapagkat malamig tayo. Amen? At kalmit ang kapag malamig tayo, malamig tayo, ginagawa lang natin na sa laman. Sabihin, ginagawa natin yung katulad ng pamantayan ng tao, kaya nalilito at nasusumpong sa Diyos. Kaya kinakailan ng Bible. Amen? Amen? Yun yung napakalaga sa mga Kristiano. Lagi kang nagpapasiyasa sa Panginoon. At ang hinahanap mo lagi sa buhay, magkaroon ka ng revival o panibagong sigla sa buhay Panginoon. Amen? Pero kaya kinakailan tayo sabi dito, hindi tayo dapat magaling. Ang Diyos lagi na sumasin mo. Maaaring sa ating buhay, dumating yan. Ang panalawid lahat ay naranasan. At ang Panginoon, sa sino yung naglalamig, sabi doon sa Hosea chapter 14 verse 4, sa sino man naglalamig, ang sabi ng Panginoon ay siya pa rin yung magpapagaling. Amen? Doon sa mga sakit, karamdaman, spiritually, pagagalingin tayo ng ating Panginoon. Kung ikaw man sa buhay na ito ay nakakaranas ng kalalang. Amen! Hallelujah! Okay? Dahil sa ating buhay sa oras na ito, ay marami sa buhay Kristiyano sa ating kapanahon ngayon. Meron mga Kristiyano na tumigil na sa tabi. Hindi ko alam ang iyong pagiging buhay Kristiyano. Amen po, pero sabi ko sa inyo, hindi ibig sabihin, bago ka matulog ibigin na kapag-pray na, yan ay kulang. Kailangan, basahin natin ang salita ng Panginoon at malaman natin kung ilang tamang paraan ang tamang pananarali sa Panginoon. At tulad nga po ng sinabi ko po sa inyo, sa awit 55 verse 17, sabi doon, sinabi ni David,
dapat magalangin ng umaga, tanghali at gabi. Amen? Okay na siguro yun. Yung panalangin sa umaga, tanghali at gabi, siguro kung gagawin natin, pasok na tayo sa papantayan ng Diyos. Amen? At tayo ay nagagawa natin yung panalangin. Amen? Ang ating Panginoon. Ano yun? Ito po yung natin share sa inyo kung saan ito ang maaaring makibunga resulta kung hindi tayo mapipray. Alam na po ninyo, ang dapat gawin, dahil nakita natin yung resulta, yung pitong resulta, ang dapat gawin, palagi ang manalangin. Ang sabi, manalangin na walang pati. Manalangin natin at upang huwag kayong magsipalimay tayo. Tayo po lang ito ngayon. Bawit po tayo sa Panginoon. Nasa awit din. Na muling pagnanais na magkaroon tayo ng kasiglahan sa paglilingkod. Maaaring ang ilan niya sa inyo ay nakaranas ng paglalamig. Tayo, bilang mga Kristyano, ito yung time ko para magpasimula muli tayo mag-pray. Amen? Personal sa ating sarili, akil din kapag mayroon mga prayer meeting, patuloy po tayo makadalo para yung prayer meeting niyan ay sa tuhod sa ating pagiging Kristyano para maiwasan ang pananalangin. Thank you, Lord. Yes, Lord. Patuloy po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba o Diyos. Kilala mo po, Panginoon, ang mga gusto na dito, Panginoon. Alam mo kung ano po aming nararanasan spiritually. Kung mayroong panlalamig, magiging maligamdam, at yung pagiging mainit sa buhay mo siya. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Sa iyo,
patuloy na bibigay ng kapayagan, Panginoon, sa iyong mga anak, upang patuloy turuan, matuto, Panginoon, lalo higit, Panginoon, makalakad sa iyong banal na kanunan. At yun po, alam ko po, Panginoon, yun po yung layon mo, Diyos, sa iyong buhay. Hindi na kami, Panginoon, ay mong tinawag. At narito kami, Panginoon, patuloy po na nagpapagumbaba. Hallelujah. At inaamin, Panginoon, sa kanang aming sarili, na kami na po ay nagkulang sa iyo, Panginoon. Nakaligtaan po namin ang aming pong pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang nagkukumbing sa amin, Panginoon. Na amin pong dakilang tagapagturo, Panginoon, sa bawat oras sa aming buhay. At lagi nangungusap, Panginoon, na kami po ay manalangin sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Kaya po, Panginoon, na ang banal na Espiritu, Panginoon, ay siyang makontrol sa amin. At hindi po namin panaigin ang gawa ng laman, O Diyos. Hallelujah. Kami ay makapabuhay ayon sa iyong kanuban, buhay na kanulugod-lugod, banal sa iyong pong banal na ito. Pagpalain po ang mga nakinig, Panginoon, na iyong salita sa tanghaling ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, ito po'y maging pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. Maging kabusugan, hallelujah, upang maging malusog, Panginoon, ang aming espiritual na buhay. At sa ganun, Panginoon, masumpungan mo kami, Lord, yan na walang tumis at kapintasan sa iyong harapan hanggang sa iyong pong pagbabalik, Panginoon, ay makasama ng kami, sapagkat kami, O Diyos, ay nasumpungan mo ng buhay na ayon sa iyong pong kanuban, nalulungan ka na, O Diyos, sa ayon mo. Lord, salamat po, Panginoon, at tunay na sa iyong buhay, ang aming nais, Panginoon, ikaw yung mapuwihan, mapaglingkuran, Panginoon, at maranasan ang kalapitan mo sa iyong buhay sa pamagitan ng prayer, Lord, yan, at yun din, Panginoon, sa pamagitan ng pag-meditate, Lord, yan, na iyong salita. Hallelujah. At yun din sa amin pong pagsama-sama, araw na linagyo, Panginoon, at yung paggawain, at sa parangin mo, Panginoon, maiwasan ang kabulukan espiritual, Panginoon, at magkakaroon kami ng pagpapanibago sigla sa buhay, Panginoon. Marami po salamat sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila ka namin. Marami po salamat. Ito po namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ang lahat ng magsabi na Amen. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Ay, pinadako